Nais namang humingi ng assistance ni Ginoong Jindo Dadis ng Antipolo City upang mahanap ang nawawalang sasakyan matapos i-impound ng Antipolo Police dahil sa pagkakasangkot umano sa isang kaso. Para sa detalye, nasa kabilang linya po si Mr. Jindo Dadis. Ay, wala lang kay... Hello. Hapon po. Mr. Jindo Dadis, magandang hapon po sa inyo. Yes sir, magandang hapon din po. Gusto ko lang po sana humingi ng assistant. Last time po kasi, yung sasakyan po kasi na nakapangalan sa akin na involved po siya sa drugs. So during the time po na i-claim ko na po siya sa impounding area, napag-alaman ko at binigyan po ako ng copy na may motion to release daw po yung sasakyan. So ngayon, ang pinaka-hinaing ko po is hindi ko po alam yung gagawin ko kasi hindi ko po malaman kung sino po inagdala na pulis doon o kung bakit po dinala po sa private impounding area na ngayon nawawala na po yung unit na kung saan ako po yung hinahabol at ginigipit po ng bangko since nakapangalan po sa akin. Hindi pa ba yan? Pero nung mahuli ng pulis, dahil sabi nyo involved sa drugs, sino po ang nahuli doon, kayo o mayroon kayong yung gumagamit ng sasakyan? Di bali po yung relatives or yung pinsan ko po. Pinsan mo, okay. So naging naging ebidensya yung kanyang sasakyan, ano? Tama sir. Oo. Yes po, siguro po. Yes po. Asa na po yung sasakyan ngayon? Alam niyo kung nasaan? Pinuntahan ko po doon sa impounding area pero ang may binigay na parang notary sa akin na affidavit for disposal impounded vehicle. So hindi ko alam kung bakit ginawa nila yon, which is dapat i-coordinate nila sa akin since sa akin nakapangalan yung sasakyan. So nasaan na ngayon yung sasakyan? Alam niyo kung saan? Pinuntahan ko po dun sa mismong impounding area, wala na po silang mapakita sa akin. Binigyan lang ako ng affidavit copy. So anong sabi sa iyo, sir? Nasaan daw? For disposal. Nasaan daw nila? Ang pagkakasabi sa akin, yung exactly word, wala na daw, so chinap-chap na yung sasakyan. So medyo na-offend ako doon. Allege. Sige, mabibigyan linaw yan. Tama. Ni Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang Chief of Police ng Antipolo City, Rizal PPO. Colonel Manongdo, Ryan. Yes sir, magandang hapon po sir at sa lahat po na nanonood po ng ating pong Police at Your Service Lodi sir. Ayan, ito si Mr. Manongdo. Ang insidente po natin ay naganap noong 2020 pa po. So obviously hindi pa po ako happy doon. Pero ayon dito sir, it has been practiced yung mga panahon na yun, sir, na walang impounding area po ang Antipolo Component City, sir, that time. Okay. So, I believe, sir, mayroong MOA or may mga accredited na impounding areas po ng provincial government. At isa itong MLF Reliable Towing Services sa mga lehitimo or accredited na towing and impounding private company sir na unauthorized po. No? So, ang nangyari po dito sir, nagpalit ng administration yung company. Actually, may certification po tayo na nasa kanila. No? Hawak po natin dito na nasa kanila. Pero tama po yung sinasabi po ng ating pong complainant, no? na naka-receive siya ng ganon. Kasi inaamin din po ng administration ng MLF Reliable Towing Services, inaamin po nila dito, hawak po rin po namin na dinispose nila. Dinispose? Tama po yung ating pong complainant, no? Actually, nag-consulta na rin tayo kasi nga actually sir, hindi lang ito ang paparating. Kasi baka yung iba pang mga naka-impound sa kanila is ganito pa rin ang gawin nila. So, actually sir, ang unang kailangan gawin po ng complainant po natin, sir, is to demand. No? Mag-demand letter po siya dito. Kasi meron po kaming ebidensya na sinotify po nga nila na hawak po nila. No? Pero yung pag-dispose nila is hindi masabing legal yung pag-dispose nila. So, mayroon pong karapatan po yung ating pong complainant, no? Na mag-file po ng demand letter para palabasin po yon. At kung hindi po yung mapalabas doon sa ilang demand letters po natin, pwede po nating makasuhan, no? Magsampa ng complaint against doon sa
private company na ito ng estafa through misappropriation. Lieutenant Colonel Manongdo, sir, when you say na-dispose, anong ibig sabihin? Pakilinaw lang para sa ating mga kasambahay. Ma'am, actually ma'am, hindi malinaw dito sa affidavit nila na notarized naman. Actually, meron din po yung complaint siguro ng ganito na dinispose, sabi niya, pero hindi niya sinabi kung Paano anong klaseng dispose. Pero this letter, it does not legalize yung operation na i-dispose. Actually, yun yung kaya pong may tulong natin dito sa ating complainant na mag-file tayo ng appropriate na complaint dito sa private company. Kasi para sa akin po, no, wala po silang Karapatang legal basis para i-dispose kung ano pa yung mga na-impound sa kanila na vehicles. Pero ang first step dito, gaya nga ng sabi mo, Lieutenant Manongdo, ay mag-demand letter sila, magpadala ng demand letter, ano? Ayun. Siguro Yes po. Oh, siguro. Kasi sir, few months ago, meron tayong certification na nahawak po nila eh. So even as the law enforcers, siyempre pagkahuli natin sir, wala tayong impounding, may accredited naman. So doon po na-impound. At meron po tayo hanggang February. Hawak po natin na ebidensya na nandoon talaga yung ng item, yung vehicle. Pero bakit nila dinispose? Yun na yung next na question natin. So we really need the cooperation po ng ating pong complainant na pwede po siyang pumunta rito, samahan po natin at para makapag-demand at para umusad na po yung ating pong pag-file po ng complaint against po dito sa private corporation po nito. So, ibig sabihin, sir, na-dispose ng without the knowledge Knowledge, also so, of Kaya nga siya nagreklamo eh. or any court Sabi nga order. niya Sir, dito na. how about our police officers, sir? Yeah, Antipolo? Hindi, Yes, sir. yung Lilinawin ko kay rin, sir, Ryan kasi, na wala rin tayong nasa knowledge impounding dito, area. sir. Oo. Wala rin tayong prior knowledge. Wala rin tayong knowledge. Wala They silang did this without our consent or without even the court's consent. Yun nga. Kasi nga, these are evidence impounding eh. area. So, So, wala Ryan, pa kaming... Ryan, para maging maigsi, so, papuntahin natin si Mr. Daddy sa'yo, no? Pakilalayan mo na lang para sa, Yes po, sir. Sir Gino. sa kung anong gagawin niya, advisean mo na lang Yes po. kung paano niyang, ang mangyari yan, siguro, tingin ko, magpapailang kaso yan. Magpapailang kaso kayo doon sa towing services, Yung doon sa ML. company. Impounding. So, ang problema ngayon ni Mr. Dadis, yung bangko. Baka makausap mo sir yung bangko, ipaliwanag mo na lang na gano'n ang nangyari. Or any certification. Para bigyan ka ng siguro kung palugit o pangunawa. Yes, sir. Para, Hindi siya laging kasi siya nagbabayad sinisilip. eh. Opo. Siya nagbabayad eh. Na kung pwedeng i-request mo na maayos muna bago mo ipagpatuloy ang pagbabayad mo. Baka naman, usapan lang naman yan kung paano. Yes po. Oo. Sige, kailan ka pupunta kay Colonel Manongdo? Jindo. Sir, yes po. Di bali po after this show po, di bali pupunta po ako kung Ayan. okay lang po sana. Ayun. Sige, para masettle yes. ninyo. Sige. Yun na lang, para Oo. bilis ang Mas usapan. maganda Yes po, sir. mas maganda Antayin po namin kayo dito, sir. At, mas maganda, makakasa po kayo Lieutenant na Colonel yung full Ryan. support. Mas maganda, Lieutenant Colonel Ryan, Manong, do it. Mas maganda, do it na pakisundo na si Mr. Jindo Dandis after natin mag-usap para ma-assist nyo sa pagpa-prepare ng demand letter. niya. At yun nga, sabi nga ni Sir Warren ay baka ma-assist nyo siya doon sa bangko nga na mabigyan nyo ng certification na para kahit pa paano ma-delay yung pagbabayad niya doon sa bangko na dahil mukhang naka-financing pa ito. Okay. Yes po, sir. Yes, sir. We will manong do it, sir. Iyon, tama. So Mr. Jindo Dadis, nadinig nyo po. After po natin mag-usap, wag nyo pong ibababa at susunduin na po kayo dyan ni Lieutenant Colonel Ryan at para mabigyan kayo talaga na mabilis ang pag-assist doon sa inyong problema. Maraming salamat po sa pagtitiwala dito sa aming programa. And of course, kay Lieutenant Colonel Ryan, Manong, do it. Talagang napakabilis umaksyon nito. Ang Chief of Police ng Antipolo City Police Station dyan sa Rizal PPO.